Alam mo, kaya mayabang na yan si Vilma Santos. Dahil nasa pwesto ang kanyang asawa. At dahil sa nasa pwesto ang kanyang asawa, na executive secretary o little president, akala niya siya ay isa na ring little first lady. Kaya siguro ang tingin niya ay nasa taas na siya. Ngunit hindi niya alam na baka makasuhan ang kanyang asawa dahil sa ginawa nilang pagnanakaw ng 60 billion sa kaban ng bayan dyan sa Bilhin. At pag nakulong ang kanyang asawa, Pag nakulong ang kanyang asawa, Uncle Kogori? baka bumalik siya sa pag-aartista. Pwede pa naman siyang maging nanay ni Darna. At yun na mga kabayan, ano pong masasabi nyo dyan sa issue na yan na kung saan eto pong si Madam Vilma Santos tila bagay lumalabas na po ang pagka-arugante mga kabayan. Mantakin nyo po mga kabayan kanya pong nasabi na po, kaya daw po sila tinitira ng mga netizen. Dahil sila daw po ay nasa taas at yung mga tumitira daw po sa kanila ay mga nasa baba. Ganyan na po ba ka-arugante ang tingin, ganyan na po ba kataas ang tingin po ninyo sa sarili po ninyo, Madam Vilma Santos, mga kabayan? Diba? Masyado na pong mataas ang tingin ni Vilma Santos sa kanyang sarili. Na ilagay lang po sa posisyon ng kanyang asawa. At siya nga rin po ay nasa posisyon po noon, di po ba? Siguro, sa dami na ng pera na itong mga kabayan, itong mga to, ganyan na lang po kababa ang tingin po nila sa mga taong bayan. Para ikaw ay magsalita na ikaw po ay nasa taas, di ba? Talagang meron ka pong pagka-arrogante. Di ba? Kasi naiisip mo sarili mo nasa taas eh. Di po ba? Tandaan mo, madam, nasusulat po na ang nagmamataas ay ibinababa. Paalala lang po yan, madam, kasi baka sumusobra na po kayo, baka tingin nyo po sa sarili nyo kahit taas-taasan na po kayo, masama po yun. Alam nyo naman po yung problema sa asawa po ninyo na kahit mga memes na po nilalagyan na po ng memes hanggang sa pag-utot, baka lagyan na rin daw po ng tax. Kasi po, kung saan po may pera na imbis ibigay sa taong bayan, ano po ginagawa? Binabaluktot po yung batas. Katulad po dyan sa PhilHealth. Di po ba? Kinuha yung pera ng PhilHealth, dinalagay kung saan-saan. Ang pasimuno po dyan, yung asawa po ninyo. Ngayon, dapat pagsabihan nyo po yung asawa nyo. Dahil alam naman po natin mali po yung ginawa niya. Mali, ang ginagawa nyo pa, nagpo-post pa kayo ng mga ganyan, magsasalita pa kayo ng mga ganyan na kayo nasa taas, kaya kayo tinitira. Mali po. Sinisita po yung asawa po ninyo. Di po ba mga bayan? Bawal na po ba kayong sitahin? Maling-mali naman po ginawa ng asawa po ninyo Maling-mali po talaga. Ngayon, nagkalat po yung mga memes dyan. Pinagtatawanan po yung asawa ninyo. Dapat sinita mo yung asawa mo. Han, love, mali ang ginawa mo Dapat talagang isoli mo yung 60 billion May utos na nga rin yung Korte Suprema Balik mo na yung 60 billion. Saan nyo ba nilagay? Pucha, magsasabi ka pa na kaya kayo tinitira, kaya kayo binabas kasi nasa taas kayo? Napaka-arrogante ng dating mo niyan, madam. Ingat ka, baka kidlatan ka. Mag-iingat ka. Hindi, tawagin natin si Kogoro Mori. Kogoro, Mr. Kogoro, baso!
Alam mo, kaya mayabang na yan si Vilma Santos. Dahil nasa pwesto ang kanyang asawa. At dahil sa nasa pwesto ang kanyang asawa, na executive secretary o little president, akala niya siya ay isa na ring little first lady. Kaya siguro ang tingin niya ay nasa taas na siya. Ngunit hindi niya alam na baka makasuhan ang kanyang asawa dahil sa ginawa nilang pagnanakaw ng 60 billion sa kaban ng bayan dyan sa Bilhin. At pag nakulong ang kanyang asawa, pag nakulong ang kanyang asawa, Uncle Kogori, ay Kogoro, pag nakulong yung asawa niya, ano mangyayari? baka bumalik siya sa pag-aartista. Pwede pa naman siyang maging nanay ni Darna. Diba? Pero kidding aside, madam. Diba? Wag mo, ako, ang taas na pagtingin ko po sa inyo, madam, eh. Diba? Ever since, hindi naman po kayo nagsasalita. Nagulat na lang po ako, ba't may ganyan pong tirada? Ang pangit po kasi, madam, ang pangit po. Iwasan po natin yung nagiging ganyan, madam, na nagmamataas po. Kasi nga, uulitin ko, nasusulat na nagmamataas po ay ibinababa. Yun lamang po, ito, panoorin po natin ito, mga bayan, yung ulat patungkol nga po dyan kay Sir Ralph Recto. Ay, nako. Ano nga ba ang nagpapaligaya sa atin ngayon, Nelson? Ako, ito mga kababayan ay matutuwa kayo rito. Ba? Yun ang sinasabi ko. Maliligayahan kayo dito. Yan ang sinasabi ko. Bumuo na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng review team para sa 2026 budget. Hindi ba? Kala ko, napakagandang balita kala nito. ko mamimigay ng mali-maleta Ay, ang hindi. Pangulo sa mga nagtatrabaho sa araw na ito. Ay, hindi. Hindi ba? Hindi ba? Mas malaki pa sa mali-maleta ito, ha? Ayun. Sige, sige. Kasi ito ay budget ho ng ating bansa. Pinakamalaking maleta yan pag nagkataon. Oo, 6.793 trillion pesos. Yan. 2026 national budget. Kaya naman siya bumuo ng review team, syempre naman, alangan naman siya lang ang mag-aaral ng Ay, hindi budget. po pwede yan. Oo. Baka malusutan sa dyan, ha? Oo. Baka pagdating ng pipirmahan na niya yan, masabi, bakit ang daming blanco na naman ito? Naku po. Bakit may mga erasure dito? Nako, disgrasya na naman Bakit tayo. hindi nagtatali? Oho. Hindi po pwede yun. Kaya kailangan ng review team. Nangyari na kasi yan noong 2025. Oo. Kailangan talaga may magre-review. Oho. Sinabi po ni Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez, kahit po holiday, walang holiday sa Pangulo, Jen. Ba, yung ganun sana. Susuruing mabuti po ang lahat ng ginawang pagbabago mula sa original na National Expenditure Program o NEP. Yun. Nagkaroon ng Bicameral Conference Committee, maraming mga nagbago dyan. Yun na nga. Oo. Titingnan natin, tama ba yung mga pagbabago? Ha? Halimbawa, tama na nila yan. Oo. Kasi kung yung tama, iminali nila para pumabor sa kanila, ay magkakabukingan na naman tayo dyan. Ay, hindi yan po pwede. Yan, Hindi. sana. Oo. Sabi ni Secretary Gomez, as early as now, the President is already mobilizing his team. Malinaw na malinaw, no? Malinaw na malinaw ang pahayag na yan ni Secretary Dave Gomez. Ito daw to facilitate the immediate review of all amounts and corresponding provisions agreed in the BICAM Yan. and the trace the changes made from the original submitted National Expenditure Program. Yan, ganyan sana ang mga statement. Malinaw na malinaw, kumikinang-kinang. Oh, kailangan ayos ang lighting. This thorough review will ensure that taxpayers' money
will be put to good use, Yan, ganyan. contributing to the attainment of social goals, societal goals Oh. that will be felt by all Filipinos. Yan, mararamdaman ng Damang-dama. lahat ng mga Pilipino. Damang-dama. Consistent with Yan. his pronouncement in the last State of the Nation address. Yan, oho. Ayan. Oh. Oo, kailangan transparent ang budget Aha. at malinaw, Eh, maliwanag. ang natatandaan ko sa huling sona ng Pangulong Bongbong Marcos Nelson, ang hindi ko malilimutan, Ano yan? mahiya naman kayo. Oo. Yun. Dahil yan sa mga flood control project na hindi naman pala ginawa. Yan. Pagkatapos niya sabihin yan, lumitaw na ang ibang mga problema. Yan. Hindi lang pala ghost flood control project, meron ding mga kickbackan na nangyayari. At kung ano-ano pa, bilihan ng kontrata. Mga hindi sila nahihiya. Yun, noong mga panahon na yun. Ayun nga Hindi sila nahihiya. Pero ngayon, dapat ay nahihiya sila, sabi ng Pangulo. Eto pa. Ay, jackpot. Oh. At dahil po dyan sa may review team, sino kayang bumubuo ng review team na yan? Ha? Gano'n kaya sila kadami? Ay malamang sa pangunguna ng executive secretary yan. Kasi Ganun ba? usually executive secretary Ralph ang... Recto? Yes. Ayun. Ay si Ralph Recto, basta numero, pag-uusapan Isa sa pinakamagaling natin yan. Oo. Pero magaling, alam mo naman, isa pagka magaling sa lahat ng bagay, magaling Oo. Di ba? Oo. Kahit sa kalokohan. Ito ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Yes, sabi ko sa iyo Sakto. Hindi ho natin mapipirmahan ang budget bago matapos ang taon. Nako. Hindi po makakaya. Para palang, sabi nila, may ikukulong tayo bago mag-25. Ay, hindi rin kaya. Hindi rin kaya Kasi ang pala. daming holiday Yun na nga. Hindi naman pwede magbukas ang korte ng holiday, di ba? Yun na. Eto, ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Ano sabi? Hindi maisasabatas, hindi mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang national budget bago matapos ang taon. Ayun. Pero huwag kayong mag-alala. Okay. Oo. Huwag kayong mag-alala dahil magpapatupad tayo ng mga bagong buwis. Ha? Lahat ng pupunta sa Cannon Road, may tax na. Dadaan doon? Pati paghinga, may tax. Ipasara na yan, Cannon Road na yan. Hindi, mga memes yan. Ganun Mga ba? memes kay Ralph Recto, ha? Ganon? Kasi siya dati ang taxman, di ba? The taxman, Ang yes. tawag nga ni Attorney Rowena Guanzon, VATman. Yes. Oo, VAT. Siya nagpasa ng 12%. Oo. Diba? Oo. Kaya ang sabi ng mga netizens, sige nga, taxan mo na lahat, ha? Aha. Pag panliligaw, may tax na. Yan. Diyan tayo magkakagulo-gulo na tayo. Pag nagalit si Mrs., kailangan magbayad ng tax. Ha? Ayan. Yan ay quarrel tax, love LQ tax. Mababawasan ng away sa daigdig niyan. Tama yan. Tama Oh. yan. Oho. Halimbawa, ikaw ay nagka-crash. Oo. Meron kang crash tax na babayaran. Babayad pa rin? 25% Wow, laki. ng iyong buwa ng sahod. Balik tayo sa seryoso. Ha? Ano sabi? Mga memes lang yan, ha? Memes. Ayan, ha? yan, Baka oo. naman gawin yung video yan. Tapos Hindi po. i-viral yun. Tapos hindi nyo naman bibigyan ng balat. Sa ganang mamamayan, 2 kamuting kahoy. Magtatax na. Damay na naman kami dyan. Oho. Eto na, ang sabi ni Ralph Recto, hindi na po siya sa Finance Secretary. Ha? Okay. ES na siya, ES. Executive Secretary. Oo. Tama ka. Determinado ang Pangulo na maipasa ang panukalang 2026 national budget Dapat lang naman. para hindi ho papayag ang Pangulo na re-enacted ang budget natin. Ay, dapat lang. Wala namang pangulong ganun Na naghangad ng reenactment. Mahirapan. Yes. Ay, bang nagsasalita na yan ay mapapakinggan natin? Meron ba tayong boss Hindi. yan? Mukhang wala. Wala. Ayun. Wala, oo. Sige. Ay, yung official statement niya, wala din. Aha. Ang sabi niya, Jen, wala na akong masasabi. Tapos. Malinaw naman pala. Malinaw. At least naintindihan natin ang kanyang mga pahayag. Ang ibig lang niya sabihin, Oo. kasi dati, bago matapos ang taon, di ba? Oo. Ngayon, hindi na. Kailan po ito mapipirmahan? Yan ang Eto tanong. ang malaking katanungan. Aha. Ha? Kailan yan? Yan po ay mapipirmahan
kapag nahanap na ang nawawalang bride-to-be sa Fairview. Mukhang malabo yan. Hindi po. Hindi. Oh, Wala malabo. nung nilalagay niyo sa script. Oho. Mapipirmahan yan sa unang linggo ng Enero. Ah. First week of January. Oho. Pero sa mga sandali bang ito, yung ating budget na nasa tanggapan na ng Malacanang? Wala pa. Nasa Senado, nasa Oo. Kongreso pa, di ba? Kasi pagbobotohan pa yan eh. Ayun. Diba? 29 nga nung huling araw nila, di ba? Pagbobotohan pa nila. Ayun. So Monday, papatak yan. Pagka yan ay naaprubahan ng magkabilang panig, Oo. tsaka ipapadala sa Malacanang. Ayun. Kung 29, malamang at 30 darating. At 30 holiday. 31, holiday din. Kahit na, wala nga holiday eh. Sasailalim sa review team yan. Dyan. Ganon? Kami magre-review niyan eh, ha? Kasama ako sa tinawagang mag-review niyan eh. Ay, tama. Doon naman. Ano ha? Re-reviewin natin yung budget na yan. Yan. Sige. Maganda. So Gusto kahit, mo bang magkaroon ng insertions? so kahit at 30, 31, Oo. kahit may puto ka na sa labas, Wala kaming pakialam dyan. Review team kami. Magre-review kami ng Oo. Trabaho kung trabaho. Tama yan. Kasi nga yung Senado, Kongreso nga natin, nagtanggal din ng na kanilang bakasyon, di ba? Oo. Ngayon, ang alam ko ngayon, meron silang session pa rin eh. Oo. 24. Yes. 25 hanggang 29. 25 lang ata medyo rest day nila. Kasi alam mo naman, marami ang mga selebrasyon sa araw na yan. Ano, ha? Yes. So, pero pagdating ng 26 Lunes, Biyernes, Sabado, Linggo, pwede. 29 Lunes, tapos. Tapos na yan. Oho. Madadala na sa So, gusto natin sabihin? Dapat ba magtiwala na tayo sa review team na ito? Magtiwala tayo sa review team. Kasi dati, di ba, yung 2025 budget, sabi nila, nag-debate pa kami sa Senado, sa Kamara. Pagdating niya, babaguhin nyo rin pala. Babaguhin nyo lang pala. Tapos yung mga May mga pinagdebatihan. blanco pa. Yun na nga. Yung pinagdebatihan namin, bali wala pala yun. Muntik na kami magkasabunutan, muntik na kami magkagatan nyo sa plenaryo. Yun nga eh. Mag-aaway-aaway na kami, magkasaulian na kami ng kandila eh. Yun pala, lahat ng yun eh. Ilang tao lang pala magpapasya. Kaya nga. Di ba? Oo. Tapos dumating sa review team, nung nakaraan, ni-review lang pala, kikitain nila. Yun nga. Di ba? Bakit nawala yung kita natin dito, boss? Balik yan. Di ba? Ayun. Hinahanap Ano yung kanila palang insertion. Oo. Sana, paano kaya itong review team na ito?